Kung ikaw ang tatanungin, ikaw ba yung tipo ng taong susunod o sumusunod sa payo ng mga magulang o mga kaibigan? Kapag sinabi sa iyo ng iyong mga magulang o mahal sa buhay na huwag mong patulan ang isang tao o huwag mong gawing kasintahan, sumusunod ka ba? Sa ating kwento nga ngayon, isang biktima ang hindi sumunod o sumuway sa utos at payo ng kanyang mga mahal sa buhay. At sa huli, ito nga ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero sa kwentong ito, tila biktima din ang gumawa ng krimen o ang suspect. Sapagkat ang suspect ay sinasabing inutusan lamang siya ng kanyang asawa para gawin ang krimen. Sa ating ang kwento ngayon, talakayin natin ang isang love triangle na nagsimula sa kasinungalingan at nauwi sa isang madugong katapusan ng buhay ng isang guro. Ang biktima nga ay kinilalang si Catherine Puandin, 30 years old. Ipinanganak at lumaki si Catherine sa Bandung, Indonesia. Pangalawa sa apat na magkakapatid si Catherine at ang kanyang mga magulang ay parehong mga guro. Habang lumalaki si Catherine, madalas ay katulong siya ng kanyang nanay o tatay sa kanilang trabaho. Natutuwa nga si Catherine kapag siya ay nag-aayos sa mga ginagamit sa pagtuturo ng kanyang mga magulang. Kaya naman dito na nag-umpisa na ma-inspire si Catherine na maging isang guro din. Masaya naman ang mga magulang ni Catherine nang nalaman na iniidolo pala sila ng kanilang kaanak. Sa apat na magkakapatid, tanging si Catherine lamang ang kumuha ng kursong education gaya ng kanyang mga magulang. Likas nga din kay Catherine ang pagiging matalino kaya naman 2 beses niyang naranasan ang accelerated learning. Sa proseso na ito, imbis na 6 na taon, 5 taon lamang si Catherine sa elementarya at ganun din siya nang tumungtong ng high school. Dahil dito, napaaga ang pag-aaral sa kolehiyo ni Catherine. Inilarawan nga ang babae ng kanyang mga kaibigan bilang mabait, tahimik pero pala kaibigan. Bukod sa kanyang pamilya, ang atensyon nga ni Catherine ay nakatuon lamang sa kanyang pag-aaral. Paminsan-minsan niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan na mamasyal. Ngunit ang palaging sagot lamang ni Catherine sa kanila ay hindi siya makakasama. Ang desisyon na ito ni Catherine na huwag sumama sa kanyang mga kaibigan ay dahil sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang mga magulang. Palagi kasing pinapaalalahanan si Catherine ng kanyang nanay na maging maingat sa mga nakikilala niya sa kolehiyo dahil hindi umano maiiwasan na minsan ay may makakasalumuha siyang masamang impluwensya. Ayon naman sa tatay ni Catherine, kapag nakapagtapos na nga ang babae, marami naman daw itong oras na magsaya. Kaya nga ang payo niya sa kanyang anak, unahin muna ni Catherine ang kanyang pag-aaral. Bilang isang masunurin namang anak, hindi kailanman sinuway ni Catherine ang mga bilin ng kanyang mga magulang. At makalipas nga ang ilang taon, nakapagtapos na si Catherine sa kursong education. Kalaunan, nag-review naman ang babae para sa kanyang board exam. At dahil nga sa taglay na galing ni Catherine, nakapasa siya at nagtrabaho bilang lecturer sa isang university. Proud na proud nga ang mga magulang ni Catherine dahil merong susunod sa kanilang yapak. Sa isang private college nga sa Kota Bandung nagturo si Catherine ng mga subject tungkol sa business management. Marami nga sa kanyang mga katrabaho ay nagulat dahil sa edad ni Catherine noon. Siya ay nakapagtapos at nakapasa sa murang edad bilang guro. At dahil sa kabutihan ng dalaga, agad niyang nakasundo ang kanyang mga kapwa guro. Maayos naman ang pagiging guro ni Catherine sa university. Magaan din ang loob sa kanya ng kanyang mga estudyante. At dahil ngang ganap ng guro at may trabaho na si Catherine, na-realize nga ng dalaga na pwede na siguro niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili. Noon pa man, hilig na ng guro ang pagtatravel. Kaya naman pinag-ipunan nga ng dalaga ang pangbili niya ng tiket sa bawat lugar na gusto niyang puntahan. Napakasaya nga ni Catherine kapag siya ay nakakapag-travel. Hindi nagtagal, pati nga ang kanyang nanay ay nasama na din ni Catherine sa pamamasyal. Pansamantala namang tumigil ang mundo ni Catherine at ng iba pang mga tao nang nangyari nga ang pandemya ng taong 2020. Pero makalipas ang ilang buwan, muli nang bumalik sa pagtuturo si Catherine. At May 2020, isang pagsubok naman ang naranasan ng pamilya ni Catherine nang biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang aksidente. Labis nga na dinamdam ng guro ang pagkawala ng kanyang tatay.
Ilang araw ngang hindi nakapasok sa university si Catherine kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa mga araw na ito, mas pinili nga ng babae na pumunta sa iba't ibang lugar para malimutan ang sakit sa pagkamatay ng kanyang ama. At June 2020, nagpunta ang guro sa Dago, isang kilalang pasyalan sa Bandung, Indonesia. Habang namamasyal, isang lalaki ang nakilala ni Catherine. Ang lalaki na ito ay si Zulwita o tawagin na lang nating Vince, 33 years old. Si Vince ay nagtatrabaho bilang isang manager sa isang maliit na kumpanya. Si Vince ang unang kumausap kay Catherine at ayon nga sa lalaki, napansin niya ang lungkot sa mga mata ng guro. Nag-joke pa nga noon si Vince sa dalaga kaya napangiti niya si Catherine. Niyaya nga ng lalaki si Catherine na kumain at saglit nga silang nagmerienda. Matapos iyon, ang dalawa nga ay nagpalitan ng mga numero at social media account. Mula nga noon, madalas nang chinachat ni Vince si Catherine. Noong una, hindi nire-replyan ng guro ang lalaki. Ngunit naging sobrang kulit ni Vince kaya napilitan na si Catherine na replyan ito. Hindi nagtagal habang sila ay nag-uusap, nagpakita na si Vince ng motibo kay Catherine. At dito na niyaya ng lalaki ang guro na makipag-date sa kanya. Nagulat naman si Catherine at nag-isip bago siya sumagot kay Vince. Naikwento din ito ng guro sa kanyang mga kaibigan at pinayuhan siya na kilalanin munang maigi ang lalaki bago siya makipagkitang muli. Maging ang ina nga ni Catherine ay kinonsulta niya tungkol kay Vince. Ay nga sa ina ng dalaga, sang-ayon siya sa payo ng mga kaibigan ni Catherine. Dagdag pa ng ginang, kung buhay pa nga ang tatay ni Catherine, baka ganun din ang sabihin nito sa kanya. At bilang masunuring anak, hindi nga nakipag-date ang guro kay Vince. At kahit na paulit-ulit na tumatanggi ang guro sa lalaki, hindi naman tumigil si Vince sa pangungulit sa guro. Sa mga chat at tawag, sinasabi nga ng lalaki kay Catherine na meron na siyang pagtingin sa guro. May naramdaman na ngang kakaiba sa kanyang puso si Catherine matapos mabasa ang mga sinasabi ni Vince. Kaya naman kahit tila tutol ang mga tao sa kanyang paligid, pumayag na ang guro na makipagkita kay Vince. Hanggang sa ang dalawa ay nagkita nga sa isang park at namasyal. Pagkatapos ay kumain naman sila sa isang maliit na restaurant. Habang sila ay magkasama, nakita nga ng guro ang sinseridad ni Vince sa kanya. Sa puntong ito, naisip nga ni Catherine na si Vince ay tila katulad ng kanyang namayapang ama. Dahil dito, naging magaan na ang loob ng guro sa kanyang manliligaw. Ang unang date nga ni Catherine at Vince ay nasundan pa ng ilang beses. At habang tumatagal, unti-unti na ngang nakukuha ni Vince ang loob ni Catherine. Kalaunan, inamin na nga ni Vince sa teacher na si Catherine na mahal niya ang guro. Na mga oras na ito, hindi nga alam ng guro ang sasabihin sa lalaki, kaya bigla nalaman niyang iniwan si Vince habang sila ay nasa isang coffee shop. Agad namang sinundan ni Vince si Catherine at sinabi nga niya na bigyan nga siya ni Catherine ng tsansa na sila ay magkaroon ng karelasyon. Dito na na-realize ni Catherine na siya ay nasa tamang edad na at kaya na niyang magdesisyon para sa kanyang sarili. At dahil nagugustuhan na din naman niya si Vince, sinagot na niya agad ang lalaki. Ang relasyon nga ng guro kay Vince ay itinago niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi din ipinupost ng babae ang kanyang kasintahan na si Vince sa social media. Pero masaya siya sa feeling ng lalaki. Ngunit ang hindi alam ng guro, hindi lamang siya ang may lihim, kundi pati ang kanyang nobyo. Inilihim kasi ni Vince sa guro na siya pala ay may asawa at mga anak na. Ang misis ni Vince ay kilala lamang Retna Paradia, 33 years old o tawagin na lang nating Rhea, at meron na silang 4 na mga anak ni Vince. Si Rhea ay isang professional makeup artist. Bukod doon, madiskarte din ang babae kaya pinasok na din ni Rhea ang pagtitinda online ng damit, tsinelas, bag at mga sarili niyang gawa na accessories. Matapos nga ang kasal noon ni Rhea at Vince, masaya nilang binuo ang kanilang pamilya. Mula sa isang anak, nasundan pa ito ng 2. Kaya naman kahit may trabaho na si Vince, nasa isip na ni Rhea na gumawa ng sarili niyang diskarte para kumita ng pera.
Madalang din magtalo ang mag-asawa at naayos naman nila kaagad kung anuman ang kanilang pinagtatalunan. Ngunit nagbago nga ang lahat dahil matapos malipat si Vince sa Bandung para sa kanyang trabaho. Sa Bandung, umupa nga ng isang kwarto ang lalaki at 2 beses sa isang linggo na lamang niya nakakasama ang kanyang pamilya. Dito na nga nagsimulang mga liwa si Vince at walang kaalam-alam si Rhea na meron na palang ibang babae ang kanyang mister. At hindi pala si Catherine ang unang naging kalaguyo ni Vince. Subalit kahit anong tago pa ang gawin ni Vince, nadidiscovery pa din ni Rhea ang pangbababae ng kanyang mister. 4 na buwan na ngang magkarelasyon noon si Vince at Catherine nang nalaman ni Rhea ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Galit na galit nga si Rhea sa kanyang asawa, subalit wala siyang magawa dahil nasa malayong lugar noon si Vince. Kinunsyaba na din ni Rhea ang mga katrabaho ni Vince para kumpirmahin kung totoo nga ang kanyang hinala na may ibang babae ang kanyang mister. Hanggang sa isang kaibigan naman ni Rhea ang nagpunta sa Bandung para makita mismo si Vince at Catherine na magkasama. Hindi naman siya nabigo dahil nakita nga ng kaibigan ni Rhea na nagde-date si Catherine at ang kanyang mister. Sa puntong ito, walang kaalam-alam si Catherine na ginawa lamang pala siyang kalaguyo ni Vince at napaniwala siya ni Vince na siya ay isang matinong lalaki. October 12, 2020 nang umuwi nga si Vince sa kanilang pamilya. Tulad ng normal niyang ginagawa, pagdating sa bahay, niyakap niya ang kanyang misis na si Rhea, pero sa puntong ito, kinompronta na siya ni Rhea. Sinabi nga ni Rhea na alam na niya ang tungkol sa relasyon ng kanyang mister at ni Catherine. Sa galit nga ng babae, nasaktan pa niya ang kanyang asawa. Binantaan naman ni Rhea ang buhay ni Vince. Sinabi pa ng babae na hindi umano kilala ni Vince ang pagkatao ng kanyang mga kamag-anak dahil ang mga ito umano ay matatapang, armado at iligal ang mga trabaho. Git nga ni Rhea sa kanyang asawa, kung hindi hihiwalayan ni Vince si Catherine, ipapapatay umano ni Rhea si Vince. Labis naman natakot ang naramdaman ni Vince nang narinig ang mga banta mula sa kanyang asawa. Agad nga na humingi ang lalaki ng sorry sa kanyang misis at sinabing nagsisisi na siya sa pakikipagrelasyon kay Catherine. Pero hindi tinanggap ni Rhea ang sorry ng kanyang mister. Bagkus ay nanaig ang pagiging matapang na babae ni Rhea. Kinuha nito ang pera, ATM at susi ng motor ni Vince para hindi na ito makaalis pa ng kanilang bahay. Nagkunwari din si Rhea sa kanyang mga anak na may sakit ang kanilang ama kaya ito ay hindi lumalabas ng kwarto. Ngunit ang totoo, ikinulong na ni Rhea ang kanyang mister sa isang kwarto. Dito na nga na-realize ni Vince ang kahihinatnan ng bawal na relasyon nila ni Catherine. At makalipas nga ang 2 araw, dinalhan na ni Rhea ng pagkain si Vince sa kanyang kwarto at pinayagan niya na itong lumabas ng kwarto. Matapos yun, isang masamang plano ang sinabi ni Rhea na kailangang gawin ng kanyang mister. Ayon nga sa mga reports, inutusan umano ni Rhea si Vince na patayin ang kalaguyo nitong si Catherine. At kung hindi ito gagawin ng lalaki, uutusan umano ni Rhea ang kanyang mga tito na si Vince na laman ang paslangin. Bukod doon, sinabi pa ni Rhea na idadabay niya ang pamilya ni Vince na nasa Jakarta. At kung gagawin naman ni Vince ang mga gusto ni Rhea, babalik umano sa normal ang kanilang pamilya at patatawarin niya ang kanyang mister. At sa takot nga para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga magulang at kapatid, pumayag si Vince sa plano ng kanyang misis. Kahit na ito ay masama at labag sa kanyang kalooban. May mga sinabi pang bagay si Rhea sa kanyang asawa nang sa gayon ay hindi ito mahuli sa krimen na kanyang gagawin. At October 20, 2020, ang magkasintang Vince at Catherine nga ay muling nagkita. Normal at wala namang pinakitang kakaiba si Vince sa babae. Kaya naman hindi na nag-isip pa ng iba si Catherine. At ang hindi nga alam ng guro ng gabing ito, magtatapos ang kanyang buhay sa kamay ng tao na kanyang pinagkatiwalaan at minahal. Sa unang ngang pagkakataon, niyaya ni Vince si Catherine na magpunta sila sa kwartong inuupahan ng guro. Tulad kasi ni Vince, nangungupahan lamang pala si Catherine sa isang bahay
simula nang magturo siya sa university. Agad namang pumayag si Catherine sa kagustuhan ni Vince. At sa kwarto nga ng guro, naupo at naghintay si Vince habang si Catherine ay naliligo sa banyo. Na mga oras na ito, inihahanda na pala ni Vince ang kanyang sarili at pinatay ang ilaw. At paglabas ni Catherine ng banyo, siya ay nagtaka bakit sarado ang ilaw ng kwarto. Maya-maya pa, walang pag-aalinlangan na bigla na lamang siyang tinakluban ng tela sa mukha ni Vince. Gumamit naman ang lalaki ng isang charger para sakalin ng guro. Hindi naman na nagawa pang manlaban ni Catherine kaya nanaig ang lakas ni Vince. At makalipas ang isang sandali, tuluyan ang binawian ng buhay ang masunuring anak na si Catherine. At bago nga tumakas, kinuha pa ni Vince ang pera, cellphone at alahas ng kanyang kasintahan para pagmukain na pagnanakaw ang motibo sa krimen. Tila nga naswertehan naman ni Vince dahil walang CCTV sa paupahan na tinutuluyan ni Catherine. Nang makalayo na nga mula sa paupahan, tinawagan ni Vince ang kanyang misis na si Rhea at sinabing tapos na ang kanyang pinag-uutos na patayin ang kanyang kalaguyo. Matapos iyon, umuwi na si Vince sa kanyang bahay at natulog na parang walang nangyari. Ngunit ang hindi alam ng lalaki, ang lahat pala ay isang malaking setup lamang sa kanya ng asawa niyang si Rhea at gusto lamang talaga nitong makaganti sa kanyang mister at kalaguyo. Kinaumagahan, nagulat na lamang nga si Vince sa malakas na katok sa kanyang kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang mga pulis at bigla na lamang siyang inaresto. Na mga oras na ito, gulong-gulo nga ang isip ni Vince sa mga nangyayari. At pagdating sa police station, sinabi nga ng mga pulis sa lalaki na siya ay suspect sa pagkamatay ng gurong si Catherine. At bilang ebidensya, nakuha nga kay Vince ang charger na mismong ginamit niya para sakalin ang biktima. At dahil nga sa mga ebidensya na itinuturo na siya ang suspect, kinasuhan ng murder at theft si Vince at ikinulong. Sa kulungan, dinalaw siya ng kanyang misis na si Rhea at sinabing malalagpasan din nila ang pagsubok na ito. Dito na nga na-realize ni Vin na sinetap pala siya ng sarili niyang asawa. Hindi naman maituro ni Vince si Rhea na siyang utak sa krimen dahil walang ebidensya laban sa kanyang misis. At ang isa pang ebidensyang nagturo kay Vince bilang suspect para sa pagpatay niya sa guro ay ang landlord ni Catherine. Nang gabi nga ng krimen, nakita ng landlord si Vince na pumasok sa kwarto ng biktima. At dito na nga nabunyag na kalaguyo pala ni Vince si Catherine at napaniwala niya ang biktima na siya ay single kahit hindi naman. At sa trial nga sa korte napatunayan si Vince na guilty sa pagpaslang kay Catherine at siya ay hinatulan ng 15 years na pagkakulong. At habang nakakulong nga si Vince, madalas siyang dalawin ni Rhea sa loob ng kulungan. Tila ba ipinapakita ni Rhea na siya ay isang mapagmahal na asawa kahit siya ay pinagtaksila ni Vince. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang sinunod ni Catherine ang payo ng kanyang mga kaibigan at ina na wag nang pansinin pa si Vince? O nagkataon lamang na ginawa nga ni Vince ang krimen na ito? Naniniwala ka ba na totoo ang sinasabi ni Vince na inutusan siyang patayin niya ang kanyang kalaguyo? At ang mismong nag-utos sa kanya ay ang mismong asawang niyang si Rhea. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!